May mga pamilya, kala natin ay mananatiling matatag habang buhay. Mga tahanang punong-puno ng pangarap, pagmamahal at pananampalataya. Ngunit paano kung dumating ang panahon na ang dating matibay ay unti-unting mabiyak? Paano kung ang pusong dating nananalig ay mapagod sa laban ng buhay? Ito ang kwento ng isang pamilyang minsang naligaw, ngunit muling natagpuan ang liwanag. Daniel, hindi na ba talaga tayo aatin ng gawain? Parang ang tagal na natin hindi nakakasimba. Leia, alam mo, napagod na ako. Ang dami pala nating pinagdaanan. Akala ko noon, kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, nagiging madali ang lahat. Hindi naman sinasabing ganun kadali. Ang sabi ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Ngunit hindi naman ganito nagsimula ang lahat. May panahon ding bata pa ang kanilang mga pangarap. At ang pag-ibig tila kayang lampasan ang kahit anong unos. Leia, hindi ako mayaman. Wala akong mabibigay sa'yo kundi pangako sa'yo habang buhay. Daniel, hindi ko kailangan na mayaman. Ang kailangan ko, may takot sa Diyos at may totoong puso. Gusto ko, kapag nakaroon tayo ng pamilya, hindi lang tayo maging masaya, kung magiging matatag, kahit anong dumating na pagsubok sa ating buhay. Kung kasama kita at kasama natin si Lord, di ako natatakot sa kung ano man ang mangyari. Sa simpleng pagkikita, nagsimula ang isang pagmamahalan. Hindi marangya, hindi perpekto, ngunit puno ng pangarap at pananampalataya, sabay nilang bubuuin ang kinabukasan. Habang lumalalim ang kanilang pagmamahalan, unti-unti ring nabuo ang tahanang kanilang pinapangarap. Mahal ko, pangako. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ko hayaang mawala ng pag-asa ang pamilya natin. Gagawin ko ang lahat, kung pagod man ako. Basta, pasigurado kong hindi magugutom ang mga anak natin. At mananatiling buo. Pangako yan, mahal ko. At mahal, pangako ko, kahit anong unos at pagsubok ang dumating sa buhay natin, kahit dumating ang panahon na mawalan tayo ng lakas, hindi tayo bibitaw sa Diyos. Dahil kung siya ang sentro ng pamilya natin, walang pagsubok ang hindi natin malalagpasan. Minsan, isang tawag lang ng tadhana ang sapat upang baguhin ang lahat.
Overnight, new video of U.S. forces destroying what the Pentagon describes as an advanced Iranian warship. The U.S. says 20 Iranian naval vessels have now been sunk, including this Iranian ship in the Indian Ocean, torpedoed by a U.S. submarine. The first such attack by the Navy since 1945. Nearly 150 people on board are presumed dead. Daniel, kumusta ka naman? Good morning po. Pwede ba kang kausap? Yes po. Saglit lang. Pasensya ka na. Isa ka sa mga kongres. Wala kang choice. Ako, boss? Hindi, boss. Hindi pwede yung boss. Alam niyo naman, may pamilya ako, boss. Hindi pwede mangyari yun, boss. Paano na ang pamilya ko, boss? Boss, baka naman pwede hindi ako makasama. Alam niyo naman, ginagawa ko naman maayos sa aking trabaho. Boss, may pamilya ka din. Alam mo yung karamdam ng isa kang bilang. Wala po, pero pasensya. Sa isang iglap, nawala ang sandigan ng pamilya. Ang mga pangarap na dating malinaw, tila unti-unting nilamon ng pangamba. At para sa isang amang sanay maging matatag, pinakamabigat ang pakiramdam ng walang maibigay. Daniel, nakahanap ka na ba ng trabaho? Araw-araw ako naghahanap. Araw-araw ako naglalakad sa gitna ng initan. Araw-araw din ako tinatanggihan. Dumagdag pa tong gera na to, na hindi matapos-tapos. Hindi kita hinuhusgahan. Nag-aaral lang ako sa mga bata. Nag-aalala? Ako ang ama, ako ang dapat na nag-aalala. Ako ang dapat nagpuprovide sa pamilyang ito. Habang lumalala ang sitwasyon, kasabay ding lumalaki ang pangamba. Sa bawat gutom, sa bawat problemang dumarating, unti-unting nasusubok ang tibay ng isang pamilya. May pagkain po tayo. Ito lang ang pagkain natin ngayon na hintayin lang natin ang papa mo, okay? Sandali lang, Andrew. Ma, may kailangan po ako bayaran ngayon sa school para sa project po namin. At habang ang mga magulang ay abala sa sariling laban, may isang pusong tahimik na nasasaktan. Paano ano magagawa ko, Bart? Ano magagawa ng pagiging mabuti ko? Ano ba nangyari? Walang-wala na kami. Sus, wala tayong paki dyan. Ang sagot niyan, alak. Tama yan. It's your life. Tara, sa bar. After natin uminom. Magandang ang DJ. Hello. Tara. Tara. Hindi. Joshua! Ano yan? Lasing ka na naman? Wala ka nang pakialam doon. Anak! Huwag mong sagutin ng ganyan ang papa mo. Hindi nakakalugod sa Panginoon yan. Diyos niya! Nasaan siya? Nasaan siya nung nawalan tayo ng lahat? Kapag ang sugat ay matagal nang hindi gumagaling,
Maging ang tahanan, minsan kanlungan, nagiging lugar ng sakit. Alam mo ang problema? Dahil kung hindi ka dasal na dasal noon, baka may nagawa tayo ngayon. Dasal? Dasal ang kinapitan natin noon! Ikaw ang bumitaw! Bumitaw? Dahil wala namang nangyayari. Meron, Daniel! Daniel, magkasama pa tayo! Buhay pa tayo, Daniel! Lagi na lang ba ganito sa buhay na to? Papagod na ako. Nakakarindi. Araw-araw laging ganito. Saan ka pupunta, Diyos? Aalis na ako. Ayoko na dito sa bahay na to. Sandali! Hayaan mo siya. Huwag mo siya pigilan. Dumating ang puntong pati pananampalataya ay nasubok. Mga salitang hindi kailanman gustong bitawan, nasabi sa gitna ng sakit at pagkabigo. At minsan, kapag sobrang bigat ng buhay, pati ang Diyos ay natatanong natin. Oh, dalaw kayo. Tapos ako yung masakan mo. Ano nangyari? Ako dito. Ano na yan? Upo muna tayo dito. Leah, nag-aalala kami. Sandali, huminahon ka. Di babalik kami sa'yo. Alam mo ba kanina, nandun kami sa labas nagkakape. May mga barangay na dumaan. Hinahanap si Joshua. Bakit daw? Hindi ko alam. Baka may problema yung anak mo. Kausapin mo kaya yun. Nasaan ba yung batang yan? Hindi ko nga alam. Umalis siya kagabi hanggang ngayon hindi ko bumabalik. Nasaan kaya yun? Wala ba siyang problema sa mga barkada niya dito sa bahay niyo? Bakit hinahanap ng barangay? Wala naman ako natatanda ang may ginawa siyang masama. Bakit kaya? Hanapin kaya natin. Talaga kami sa kanya. Hanapin niyo. Kaya mo just tatawag ako na lang yung pagpalita si Daniel para may malaman tayo kung ano nangyari talaga sa batang yun. Sige po. Pati na kami magtatagal. Alis na po kami. May papuntahan pa kami. Salamat po sa pagpigin mo. Basta balitaan mo agad kami, ha? Kami naman yung makakabalita rin sa labas. I-update ka namin agad. Sige, ha? Sige, huwag ka mag-alala. Makakaalala din natin ang anak mo. Hello? Hello, Daniel. Daniel. Baka mapahamak ang anak natin. Kasalanan niya to. Ito ang pinili niyang buhay. Hindi. Kasalanan natin to. Napabayaan natin siya. Minsan, ang sakit ay hindi agad nakikita. May mga anak na hindi marunong magsabi sa kanilang nararamdaman. Kaya ang lungkot napapalitan ng galit. At ang paghahanap ng pagmamahal napapalitan ng maling landas.
Lord, kung totoo ka, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Kung totoo ang nagpapatawad ka, naniniwala ako kapag nagpatawad ka, hindi ka lang nagpatawad ng ilan. Pinatawad mo ang lahat. Panginoon ko, tawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko, sa galit ko, sa paglayo ko sa iyo, at sa sakit na naidulot ko sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Pero kung may pag-asa pa para sa akin, gabayan mo ko. Pagod na ako. Lord, hindi ko na kaya. Nang ako lang mag-isa. Minsan, kailangan muna nating mawala bago matagpuan ang sarili. Kailangan muna nating maranasan ang pinakamadilim na gabi bago makita ang liwanag. At ang puntong wala ng matakbuhan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Balik ka. Kuya! Yay! Salamat sa Diyos, bumalik ka, anak. Sorry. Sorry sa mga balita ko. Kasi, Tibigin niyo, anak. Ang mahalaga, bumalik ka. yun nga po eh. Pabalik ako dahil nakita ko siya. Natagpuan ko siya. Ang Diyos na inyong hinahawakan. Hindi pala siya yung umalis. Ako yung lumayo. Ang batang minsan naligaw ay siya na ngayong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Sapagkat minsan, ang pinakamalalim na sugat ay siyang nagiging pinakamakapangyarihang patotoo. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Amen? Ano mang pagsubok ay kayang-kaya natin. Amen? Kaya kung ano man ang ating mga daladalain sa buhay, kapatid, alam po natin na hindi natin ito kaya. Pero ang Diyos, mapangyayari ang nais niya at ay magiging answered prayer. Sino gusto maging answered prayer? Amen. Amen. Sige, siguro natin mga amen. Praise the Lord. At ang mga choir, talaga naman kay gagaling ng ating choir sapagkat ang Diyos ang kanilang pinapupurihan. Salamat mga kapatid. At sa ating pong buhay, lagi po nating tandaan, ang Diyos ang laging una sa lahat. Sapagkat ano man ang ating daraanan sa mundo ito, ang Diyos ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Sino patuloy na atin ang gawain? Ano bang pagsubok, mataas ang pamasahe, o wala ka man may sakit ka, pumunta ka sa gawain. Amen? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay rumaragasa. Amen? At sa ating lahat, ito'y nakalaan. Amen? Talaga naman po, kapag ka ang sama-samang anak ni Yahweh Al-Shaddai ay naririto at nakangiti, talaga naman, ang bulwagan ng Diyos ay pinagpapala. Amen? Kaya kailangan laging hawak natin ang faith! Kaya para kay Lord, lagi tayong manahan at ang Espiritong Banal ang patuloy natin tatawagin. Amen? Kung ano man pagsubok, kayang-kaya. Basta, hawak natin si Lord at ang Ama. Huwag natin parang hayaan na tayo lang din ang humawak kay Lord. Mabuti naman, nakarating ka na anak, nakabalik ka na dito. Praise the Lord, ma. Sa kabutihan ni Yahweh Al-Shaddai, Amen. nakabalik ako. Amen. Hindi niya ako pinabayaan na araw-araw kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Hindi talaga tayo pabayaan anak. Amen. Ma,
Matanong ko nga pala, bakit po kayo napagod sa pag-atin sa gawain? Parang pinanghinaan na kami ng loob, anak. Nawala na kami ng pananampalataya. Ma, ang lahat ng tao ay pinanghihinaan. Ang pananampalataya ay laging naririyan lamang. Huwag po tayong manawang tumawag sa Kanya at bumalik sa Kanyang banal na gawain. Sapagkat ang Diyos lagi naghihintay lamang sa ating pagbabalik, Ma. So, Ma, sa susunod na linggo, atin tayong gawain. Pwede pa ba kaming bumalik, anak? Ma, pwede. Sapagkat si Yahweh El Shaddai ang nag-invite sa atin, hindi ako. Siya naghihintay sa atin. Sasaluhin natin ang mga biyaya na nakalaan sa atin. Amen! Amen. Talagang nagbago ka na. Amen! Praise the Lord, Ma. At isasama natin si Papa. Amen. Sa Amen. darating na linggo sa Amen! Glory to God! Praise the Lord, Ma! Amen. Praise the Lord! Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Hindi pa huli ang lahat para sa pusong minsang napagod, sapagkat ang Diyos hindi nagsasawang maghintay kahit ilang beses tayo maligaw. Sa paglipas ng mga taon, natutunan nila ang buhay ay hindi palaging madali. May unos, may pagod, may pagkawala. Ngunit sa bawat pagluha, may biyayang tahimik na gumagabay. At minsan, hindi pala tayo iniwan ng Diyos. Tayo lamang ang pansamantalang naligaw ng landas. Ngunit sa huli ay laging naghihintay sa ating pagbabalik. Noon, patawad sa pagdududa at sa galit at sa aking pagsuko. Salamat dahil hindi mo kami pinapayaan kahit kami ay nanghihina. Panginoon ko, gamitin mo ang aming kwento para magbigay ng pag-asa sa iba.